Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw karon sa atong stasyonan sa radyo dinhi sa Tibok Baganga, kung asa naabot atong signal, o sa ato usab nga mga kaigalaan sa Facebook, o naga-follow sa ato ang mga paghimo sa ato ang devotional. Diini nga buntag karon o diini nga adlaw atong itugyan atong buluhaton diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Dalaygon ka Ginoo sa higayon og oportunidad kay magitugot na usab kanamo nga makapadayon o Dios sa pagbasa o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangini o Dios ang tanan nagapaminaw karon, nagasunod, nagasubaybay niini nga mao nga tuon pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot pa o Dios nga ang imong pulong padayon nga makita og luna diha sa kasing-kasing sa matag usa, especially Father God, sa pagdawat sa mensahe, pag-aplikar niini sa kinabuhi. Niini nga kapanahunan o God, ang imong balaang pulong kailangan kay sa mga katawhan aron o Dios sa among pagkinabuhi, mahimo kami mabinantayon o mahimo kining suga o lampara sa amo nga mga tiil samtang nagalakaw kami niining mangiom nga kalibutan. O banig Ginoo ang pagpamalandong sa iyong pulong o i-bless kining pulong nimo diha sa among mga kasing-kasing. Gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa oportunidad nga gitugot sa Dios kanato makapadayon kita sa atong pagtuon o sa ming labay nga mga higayon, ming labay nga panahon, tungod sa di nato kontrolado nga mga higayon na ay hitabo ni atong power blackout no sa amo nga area o mao na putol no. Therefore nakahimo kita sa pag-decide nga padayon nato karon ng pagpamalandong. Nagahisgot kita about sa padayon diha sa pagkinabuhi base sa ato ang posisyon diha kang Kristo. Kung unsa kita diha sa kang Kristo, kita padayon sa pagkinabuhi niini. Continue to live with our position in Christ. Part 2 sa atong pagpamalandong. How to continue living in our position in Christ. Atong nakitaan in the past nga study, wa nato mahuman kini. Una, by continually seeking heavenly things. Mao kana siya ang pagtudlo, challenge ni Apostle Pablo alang sa mga Kristohanon during his time. And I do believe it is also applicable for us today. Tungod kay ang paglaom sa mga early Christians, mauman usab ang atong paglaom karon. Ang Dios nga gialagad ni Apostle Pablo, the same God nga ato usab nga gialagad karon. Therefore, walay kalainan. It is always applicable para sa mga tao nga nagtuo o nagkilala diha kang Kristo. By continually seeking heavenly things. And number 2, by continually setting our minds on the things of heavens or heaven, the things of God, for the glory of God. O nakita nato kana from verse 2 down to verse 4. Now, ang ikatulo nga dinhi kita magatutok as of now, by continually putting off old practices in our lives or in life. Mao kana siya to makita sugod sa verse 5. Og ingon pa dinhi atong basahon in verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness,
inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. In verse number 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walk sometime when ye live in them. In verse number 8, but now ye also put off all this, no? Hihubuo na to kini tanang butang. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Now, in verse 9, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. In verse number 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Okay? So, mo ka na in verse number 11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians, Scythians, bond nor free, but Christ is all and in all. So, mao kini siyang atong tan-awon karon. In view of our actual position in Christ, we should adapt a certain attitude toward our present piece of experience. We should become what we are. Kung unsa ka, kung unsa ko, kung unsa kita, positionally in God, in Christ, dapat ikinabuhi nato kini actually, no? Practically sa atong pagkinabuhi. Kung kita nagtuo kang Kristo, nag-claim kita nga iya kitang katawhan, therefore magkinabuhi kita ingon nga iyang katawhan. Kung nag-ila kita nga kita Kristohanon, magkinabuhi kita ingon nga Kristohanon. I do not say nga perfect, kay nobody is perfect, but by the grace of God, kita tabangan niya makabarog, tabangan niya maka-endure, tabangan niya nga makapadayon sa atong pagkinabuhi uban kaniya. Mao kini siya ang mga imperatives nga naga-deal with both believers' attitude and behavior. Dili lang nga ang atong nahibaluan diya sa mga principles sa pulong sa Ginoo nga taman ra sa atong ulo, but we need to put it into practice. O unsa atong na-learn, nahibaluan. Kay ang kanang nahibalaan nato nya wa nato gi-practice, ang pabilin ra na nga kahibalo. Pero ang tinuod ang gusto sa Dios kang kahibalo nga na-apply o na-apply diya sa atong mga kinabuhi. No? Even though we are identified with Christ in His death, there were still things, parts of our old lives, habits o sa ato nga mga ginahimo day by day sa atong panguna-una, di nato kana ma-deny, which tied up to the earth and hindered the outworking of the mind set on what is above. Now, dili nato malikayan, di nato ma-deny nga bisan mo ingon patang Kristohanon, dugay na kung Kristohanon, bisan gani kung giila na ta, no? Kung giila ikaw, giila ako, giila kitang tanan, nga dugay na diha sa pagpangalagad sa Ginoo. But, in reality, naapaghihapoy mga habits sa atong kinabuhi, parts sa atong kinabuhi nga padayon pa nga ginahasa o ginatrim, ginatanggal sa Ginoo o dapat nga iwasan o dapat likayan nato ingon nga mga katawhan sa Ginoo. O tungod diini, in the believer's life, since he has now been crafted into Christ and his new life, he must, by the Spirit, put to death any products of the old life that may appear. Di na to na malimod, di na to ka na ma-deny ang realidad na naanad kita sa pagkinabuhi before base sa atong gusto,
base sa demand ni ining kalibutan. But sa diha nga ikaw anaa kang Kristo, that's another story, no? Lahi na pod kay nga naman kung sa tanong pa grafted kita, no? Na grafted kita diha kang Kristo. Ang ato nga old lives practices matag usa ka nato kitang tanan ginatanggal sa Ginoo o ginapaambit kita sa Dios nun nga kinaiyahan tungod kang Kristo. In fact, kung imong tan-awon din sa Romans chapter 8 verse 13, ingon siya dinhi, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." No? So kung nagkinabuhi ka mo, padayon diya sa unod, pamamatay ka mo. And kinahanglan kung pag napatay na ka mo diha kang uban kang Kristo, diha sa Espiritu, magkinabuhi ka mo. O ginapatay ninyo, gina-fortify ninyo, ginatrim ninyo, ginatanggal ninyo ang mga buhat nga iya sa unod nun. No? Mga butang nga dili makaglorify diha sa Ginoo. Now, specifically, si Apostol Pablo nagisgot about sa mga butang na kailangan i-put off, hukason. Okay? Now, unsa man kini? Number 1, all illicit sexual practices, it must be put off. Sa dihang ikaw, ako, kitang tanan, nagkilala, nagtugyan sa itong kinabuhi sa Ginoo, it must be put off. All illicit sexual practices, referring to all illegal na mga butang. And we need to be teachable on this. Kinahanglan kabalo kita magpaubos tubangan sa Ginoo og atong sundon ang iyahang pulong. No? Ang pangsulti niya dinhi kani una kani immorality, referring to illicit sexual intercourse which normally happening sa atong sosyudad, sa atong society. It's normal, accepted sa atong kinabuhi, no? Nakabalo nga dili mao pero murag accepted na sa mga mata sa tao, nadawat na lang kay ngano man bisag unsa og tudlo di man mosunod, no? Pero as Christian, we need to be sincere diya sa pagsunod sa Ginoo. Impurity in any form is in view, especially moral impurity in this context. Tanan nga kahugawan, tanan nga dili maayo, it must be put off as possible. Ug mao kana siya ang desire sa Ginoo. Not only that, passion, or it is called uncontrolled, illegitimate desire. Kana bitong handom ang ato mga panguna-una, lihukan ni siya eh. Daghan kaig mga butang nga atong ginahuna, mga butang either maayo or dili maayo. But si Apostol Pablo nagatudlo kanato, unsa man ang ato nga ang passion nga naa sa atong kasing-kasing, is it God glorifying or what? Okay? Now, evil desire, any evil desire in a more general sense, any desire that is devilish, any desire that is not legal, any desire nga dili dili makaayo sa uban, siguro makalipay sa atoa, makaayo sa atoa, practically, pero sa uban dili maayo. So any desire nga dili para sa Ginoo, dili makaglorify diha sa Ginoo. And greed, the desire to have more, or any materialistic desire, including lust that disregards the rights of others. O kung imong tan-awon ni gala, paladman kini sa pagtutok kining word nga greed, dinhi nato higala makaplagan ang klase-klase nga mga sugal, no? Dinhi ang kanang pag-desire to have more, or to
desire sa pag-angkon sa mga dili ato. No, mao kana siya ang principle o ang kinaiya behavior sa usa ka naga-involve ni ining ginatawag nga pagkasugarol. Kaya nga naman, lahat sila may pera, pero kung imong tan-awon higala, nga gusto sa matag usa ng iyang kwarta maiya, no? Makuha niya ang tanan as possible. Ug enjoy kay siya, lipay kay siya pag ang something gikan sa uban maanha sa iyaha. Greed, no? Gusto niya nga iya tanan. O kani nga klase nga desire, kini nga klase nga kinaiya, butang nga dili gyud malipay ang Ginoo. No? Self-centered. Gusto niya nga maiya ang tanan. Ug di siya mag-enjoy nga ang uban ma-bless or ang uban makaangkon og butang. Kung dili gusto niya siyara. No? Kana nga klase nga desire, kana nga klase nga kinaiya, butang nga gusto sa Dios nga mawala o tanggalon, i-mortify, i-put off sa ato nga mga kinabuhi. Ha? Nga, pangutana, why to put off? Nganong tanggalon man na? Nganong kailangan i-trim? Nganong kailangan nga i-mortify sa atong kinabuhi? The reason is, in verse number 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Hinumdum mo na ito igala. Ang atong Diyos balaan o ang atong Diyos wala natulog. Ang atong Diyos is justisya. He is just. O dili niya itolerate ang butang nga mali diya sa atong kinabuhi. Iyan ang ideal. Whether we like it or not. Mao kana siya. Iyon siya, the wrath of God cometh on the children of disobedience. Referring ang iyang kabubuton pag i-follow, i-obey sa iyang katawhan, no? Children of disobedience, i-judge niya kaya ka na. It's either Christian or believer or not. Walay usa nga makaligtas. No? So of course, ang Christian na siya'y dili. O ang dili po nagsunod sa iya, nakaila siguro siyang pangalan pero dili gyud nga-follow sa Ginoo. Tawag nato nga mga tao nga dili iya sa Ginoo, someday they will also be judged by God. God hates it. And it invites His disciplinary actions. Mo na panahon nga, mo na mga instances nga sa atong kinabuhi na ay mga panahon nga ginadisiplina kita sa Ginoo. The moment nga nagkinabuhi kita labag sa iyang kabubuton o di kita maminaw sa mga warnings, mga early warnings sa Ginoo. Sama sa usa ka ginikanan higala nga ang ilang mga anak pag nagapabadlong, first anak before kana mo mulatos, before sila mo bunal, muhatag lag warning. Nak, dili ka magpabadlong, dili nimo na buhaton. Pag buhaton na nimo, mabunalanti ka, i-discipline ka, di ba? Nagaana ang mga ginikanan, usual nga ginahimo sa mga parents. The moment ka labagon na siya sa iyang mga anak, bisan gi-warningan na, that's the time nga makatilaw sila og disiplina. No? So, mahitabo ang ginatawag nga corporal punishment. Mao kana ang Ginoo the same. Og daghan tagbabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios wala nagatulog because He is a holy God. He is a just God. Okay? Sin must be punished. Iyan ang ginadil in His own way. These activities normally characterize the unsaved. Christians are to put them aside. No? Katong mga butanga normal sa mga dili Kristohanon. Pero sa mga nag-ila nga sila Kristohanon, tanggalon kato nga mga butang. No? Things to put off. Mao kana siya atong makita igala. Number 2, all kinds of sins of speeches. It must be put off also. Not only atong mga practices, but even our speeches. Bantayan. Nga naman,
ang atong mga dila ato mga speeches pwede siya makadistroso og tao. Karon siguro dili na dila, pwede na nga isang ang kuan na lang mga fingers pwede mo destroy o dungog o kinabuhi sa tao. Isang text lang, isang pindot lang guba na. Pero sa unang panahon sa panahon na Apostol Pablo, wala pa man ang cellphone, pero nag-refer ka na sa atong communication. Unsa ang mga communication mo gawa sa ato ng mga baba? It must be put off ang mga divilis ng mga butang. Mo ni ato makita sa verse number 8. But now ye also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Very clear. Ingon si Apostol Pablo, as you as Christian, as you have that position in Christ, you must put off nining tanang mga butang. Of course, wala nagpasabot nga di na gid ta ma-feel og kasuko, but it must be controlled. Ang pag-control diha ang kailangan. So, ikan sa verse 9, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. So, appeal din he. Nung mong tanaw ni Gala in verse number 8, but now ye also put off all this: anger. Ang word din nga anger, it is a settled attitude of hostility. Kana bitong nagkasuko ka sa usa ka person to the point nga gusto nimo i-afflict o gusto nimo dauton ang iya dauton siya, intentionally. Now, another word is wrath, a verbal outburst of evil passion. A verbal outburst of evil passion. Tungkol sa imong kasuko, nagsulti ka o grabe yun ka kung sa kampas, sobra pa, masakit pa kaysa physical nga pag-strike. Masakit pa. Ang kasakit nga kanang ginatawag, ginatuyo yun nga maguba ang usa ka person o usa ka dignidad sa usa ka tao. Apil na sa wrath. Grabe na, ang controlled na sa nga kasuko diha siyang kasing-kasing. Then malice, a vicious disposition that results in hurt to one's neighbor. To sa silingan o somebody, usa ka klase nga ginahimo unsa ang pwede niya mahimo just to hurt others. Or like another thing is kaniingat sa verse 9, last verse is lie not one to another. A deceptive, distorting, untruthful speech. Dili mao ang tinuod pero gibali. So bantayanan kaayo og ang Christian diini kinahanglan maging alerto o magkinabuhi according sa makalipay sa Ginoo. Lie not one to another. Isulti unsa ang tinuod o i-denounce ang dili tinuod. Deceptive. Abi nimong tinuod pero di ay in reality lahi ang istorya. So a deceptive or distorting, untruthful speech. We need to put off all that things nga naa sa atong kinabuhi as possible. Mao kana siya in verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Human nga i-put off ang mga butang nga dili makalipay sa Ginoo sa iyang kinabuhi na atay isulob o kana mao ang new man, new characteristics, new attitude nga gikan sa Ginoo. In verse 11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians, Scythians, bonds or free, but Christ
is all and in all. Wala siya ginatawag nga dili selective ang aplikante niini, but all Christians must apply niini nga truth. I-put off ang mga butang na gi-mention earlier and i-put on ang new man. So, tungod kay naupos ng panahon, ang porsyon ini atong tiwason sa sunod nato nga pagkamalandong. Hinumdum mo na ito igala that God wants the Christian to put on His new way of life. Conduct needs to conform to new status. Unsa ka diha sa Ginoo, magpakatotoo ka. Magpakatotoo kitang tanan. If you are claiming a Christian, to be a Christian, then live like a Christian. Kung nahiusa ka kang Kristo, pag kinabuhi, sumala sa kabubuton ni Kristo. Dawaton ang challenge, sundon ang iyang pulong nga nistang kinabuhi. Every believer is a new man according sa iyang pulong. Sa dihang ikaw mintuog mintugyan sa imong kinabuhi kay Kristo, itawag ka nga iyang anak, itawag kang Kristohanon, itawag ka nga bag-ong tao, new man. Kung naingon sa iyang pulong, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Means to say, continuously nagaka-change, nagakausab ang ato nga mga kinabuhi ato kinaiyahan. Samtang nagpadayon kita sa pag-alagad pagsunod diha sa pulong sa Ginoo. Verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We are new because we hold the same status that Jesus does before God. Kung sa si Kristo, liwat kita niya. Dapat muliwat kita kaniya. We are new because we possess the life of Christ. Diba? Sa atong natunan, ang atong kinabuhi natago diya kang Kristo, o ang kinabuhi ni Kristo mao ang makita karon ni ini nga kalibutan. Suppose dinhi sa atong mga kinabuhi. We are new because of our position before God. We are Christians, we are believers, we are sons of God, we are servants of God. Therefore, we need to be real. Kung unsa kita, kinsa kita in the sight of God, then live it. Ikinabuhi na to kini. Pangutana is your life day by day becoming more like the Lord Jesus Christ? Ang imo bang pagkinabuhi karon? Padayon ba nga ginautro, ginausap sama sa kinaiya ni Kristo? Higala hinaot pa nga gi-bless ka sa pulong sa Ginoo. The challenge for us, we need to continue on to live with our position in Christ and continue on doing it until the day nga ang atong Ginoo mukuha ka na to. Hinaot higala nga gi-bless ka sa pulong sa Ginoo. Kamong tanan nagapaminaw karon, hinaot pa nga ang balaang espiritu magatabang sa atong mga kasing-kasing to be able nga ma-receive na to, i-accept na to, pagin humble kita in the sight of God, realizing that no one is perfect and we only need the Holy Spirit to teach us and to guide us, to enable us to apply the biblical principles from time to time nga atong madunggan o atong magamit sa atong pagkinabuhi. Thank you so much and may God bless